Si Allen ay isang pangit, kasuklam-suklam, walang kwenta, at labis na malungkot na guro. Ngunit sa katotohanan, siya ang pinakamalakas na mage sa buong mundo. Gayunpaman, sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi siya tinanggap ng Magic Academy. Kaya paano nga ba nangyari yon? Ito si Allen, isang binatang maaaring magmukhang simple at kaawa-awa sa unang tingin, ngunit sa katotohanan ay isa siya sa pinakamakapangyarihang mage na maaaring makaharap ng sinuman. Taglay niya ang hindi maisip na kapangyarihang mahika. Sa bayang kanyang tinitirhan, kakaiba ang sistema. Lahat ng ipinapanganak doon ay may kakayahang gumamit ng mahika. Samantalang ang mga ipinanganak na walang mahika ay walang natatanggap na pagkilala. Halos wala ring nagbibigay pansin sa kanila. May isang akademya na tumatanggap sa lahat ng may talento sa mahika. Doon nila pinag-aaralan ang mga batas ng mahika at iba't ibang disiplina na nagpapalakas sa kanilang kapangyarihan. Ang mga nangunguna ay nakakakuha ng matataas na posisyon sa bansa. At ang ilan ay nagiging mga hari pa nga. Tulad ng sinabi ko kanina, napakahusay ni Allen sa paggamit ng mahika. Ngunit sa kasamaang palad, nagkaroon ng maliit na pagkakamali sa kanyang pagsusulit at iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkabagsak. Natanggap ni Allen ang kanyang resulta mula sa propesor na matagal nang gumabay sa kanyang pag-aaral. Dahil bumagsak siya, wala nang lugar para sa kanya sa akademya ng propesor at kinailangan niyang bumalik sa kanyang pamilya. Ngunit mahirap lamang si Allen at inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa pagpasa sa pagsusulit ng akademya upang makakuha ng mataas na posisyon at kumita ng pera para sa kanyang pamilya. Ngayon, wala siyang pera at wala siyang kahit ano, sinabi ni Allen sa propesor, pakiusap po, sir. Hanapan ninyo ako ng trabaho. Hindi ako maaaring umuwi sa aking pamilya nang walang dala. Sumagot ang propesor, sige. May napakagandang trabaho ako para sa iyo, ngunit hindi ito permanente. Ipapadala kita sa isang kaibigan ko upang turuan ang kanyang anak na babae at maturuan siya ng mahika. Hindi ka naman magtatagal doon at sa panahong iyon ay makakaipon ka ng sapat na pera na may uuwi sa iyong pamilya. Agad na pumayag si Allen. Nakipag-ugnayan ng propesor sa kanyang kaibigan at inayos ang lahat ng detalye bago sinabi kay Allen, pupunta ka kay Duke Howard. Dapat mong malaman na ang lalaking ito at ang buong pamilya niya ay napakahusay sa mahika. Ngunit sa kasamaang palad, hindi magamit ng kanyang anak na si Tina ang kanyang mahika. Ang tanging pangarap niya ay makapasok sa akademya at tulad ng alam mo, hindi tumatanggap ang akademya ng mahihina. Kaya ang tungkulin mo ay turuan siya. May kumpiyansang sumagot si Allen, ituring ninyo nang tapos ang misyong ito, Master. Kinuha niya ang tiket ng tren na binili ng propesor at nagsimula sa kanyang paglalakbay. Habang nasa tren, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang minamahal na si Lydia. Nakasalukuyang nag-aaral sa akademya. Ipinaalam niya rito ang lahat ng nangyari at nangakong pupuntahan niya ito sa oras na matapos ang kanyang trabaho sa anak ni Duke Howard. Pagdating niya at pagbaba ng tren, sinalubong siya ng personal na lingkod ng Duke na si Graham. Ipinakilala rin siya nito sa isang batang katulong na nagngangalang Ellie na sasama sa kanya. Sumakay sila at nagsimulang bumiyahe. Habang nasa daan, hindi maalis ni Allen ang kanyang tingin kay Ellie. Pagdating nila, sinabi niya rito, maaari ka nang bumaba sa karwahe, prinsesa. Oo, huwag kang mag-ulat. Alam kong ikaw si Prinsesa Tina at hindi ang katulong na si Ellie. Ang suot mong damit ay hindi para sa isang katulong at alam kong gusto mo akong personal na salubungin upang malaman ang tunay kong pagkatao. At ngayon, aking binibini, nakita mo na ako. Pagkatapos noon, pumasok sila sa palasyo kung saan lumitaw ang tunay na katulong. Tapos siya ni Graham, ang pinuno ng mga lingkod. Isa siyang mahiyain na dalaga na palaging kinakabahan. At kapag nakagawa siya ng kahit pinakamaliit na pagkakamali, halos isang oras siyang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Sa wakas ay nakilala ni Allen si Duke Howard na tinanggap siya ng may misteryosong ngiti bago siya diretsahang tanungin, talaga bang alam mo kung bakit ka dinala rito? May kumpiyansang sumagot si Allen, syempre. Nandito ako upang turuan ang anak ninyong si Tina at ihanda siya para makapasok sa akademya. Sumagot ang Duke, mukhang hindi lubusang naunawaan ng propesor na nagpadala sa iyo ang aking tunay na layunin. Dinala kita rito upang pigilan ng anak kong makapasok sa akademya. Nagulat si Allen sa kahilingang iyon kaya ipinagpatuloy ng Duke ang kanyang paliwanag. Mayroon akong dalawang anak na babae. Ang panganay kong si Stella ay dati ring mahina ang kakayahan sa mahika, ngunit dahil sa pagsisikap ay natanggap siya sa akademya at ngayon ay nagsisilbing presidente ng Student Council. Sa kabila ng kanyang lakas, hindi pa rin niya naabot ang tunay na kapangyarihang katangian ng aming marangal na angkan. Nagpatuloy ang Duke sa tonong puno ng pag-aalala. Tungkol naman sa nakababata kong anak na si Tina, wala talaga siyang kakayahang gumamit ng mahika.
Kung papasok siya sa akademya sa ganitong kalagayan, madudurog lamang siya at magiging biktima ng pambubuli roon. Bilang ama, hindi ko kayang makita ang anak ko sa ganoong sitwasyon. Kaya gusto kong tuluyan mong ilayo sa kanya ang ideya ng pagpasok sa akademya. Habang naglalakad sila sa pasilyo, napansin ni Allen ang kahangahangang husay ni Tina sa pag-aalaga ng mga halaman. Pagkatapos ay nagmungkahi siya ng ibang solusyon sa duke. Paano kung maturuan ko siyang maging tunay na bihasa sa mahika? Kapag nangyari yon, wala nang mangangahas na saktan siya sa akademya. Pumayag ang duke sa isang kondisyon. Kung magagawa mo yon, wala akong tutol. Maaari mong simulan ang iyong gawain bukas. Nang gabing iyon, nagsalo-salo silang lahat sa hapagkainan kung saan mas nakilala ni Allen si Ellie, ang malapit na katulong ni Tina. Napakalalim ng samahan ng dalawang dalaga na parang magkapatid dahil pareho silang nawalan ng mga magulang. Nawalan si Tina ng kanyang ina samantalang parehong magulang naman ang nawala kay Ellie. Hiniling ng duke kay Allen na isama rin si Ellie sa pagsasanay at masaya naman itong pumayag. Lalo na nang mapansin niya ang kawalan ng kumpiyansa ng dalaga. Sinabi niya rito, huwag kang mag-alala. Ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ng tama ang iyong mahika. Ipinakilala rin niya ang bago nilang kasama, ang mahiwagang itim na pasang si Angko, isang regalo mula sa propesor upang tulungan sila sa kanilang mahigpit na pagsasanay. Kinabukasan, nagtungo si Allen sa silid ni Tina at nadatnan niya itong balisa. Sinubukan niya itong pakalmayin. Huminahon ka. Narito ako upang tulungan kang makamit ang iyong pangarap. Ipinaliwanag niya na may dalawang bahagi ang pagsusulit sa akademya. Ang una ay ang theoretical examination, isang pagsusulit tungkol sa mga agham ng mahika. Ang ikalawa naman ay ang practical examination na kinabibilangan ng mga labanan at pagsubok upang mapatunayan ang nakatagong kapangyarihang mahika ng isang tao. Naglagay siya ng isang papel sa harap ni Tina at sinabi, sagutan mo ang simpleng pagsusulit na ito. Gusto kong malaman ang tunay mong antas upang masimulan natin ang paglalakbay na ito. Dumating ang gabi at natapos ni Tina ang pagsusulit. Ipinadala niya ang papel sa silid ni Allen. Sa sandaling mabasa niya ang mga sagot nito, labis siyang namangha. Lahat ng sagot ay tama. Ipinakita nito ang napakataas na antas ng kanyang kaalaman. Kinabukasan, lumapit siya kay Tina at sinabi, ito ang resulta ng iyong pagsusulit, Tina. Napatunayan mo ang pambihirang husay at kahusayan. Tulad ng sinabi ko noon, ginawa ang pagsusulit na ito upang malaman ang hangganan ng iyong kaalaman at nakikita kong handa na tayong magpatuloy sa praktikal na paggamit ng mahika. Sumagot si Tina ng puno ng panghihina ng loob. Maraming beses ko nang sinubukang gumamit ng mahika ngunit hindi ako nagtagumpay. Lahat ng girong nauna sa iyo ay umalis na bigo dahil naniwala silang wala ng pag-asang magising ang aking kapangyarihan. Muling panyanatag siya ni Allen. Huwag kang mag-alala habang kasama mo ako. Hanggat nananatili ang determinasyon mong makapasok sa akademya, makakapasok ka rito. Pero sabihin mo sa akin, bakit napakahalaga sa iyo ng pangarap na ito? Sumagot si Tina habang nagniningning ang kanyang mga mata. Dahil ang aking ina ay isa sa pinakamalalakas na gumagamit ng mahika at ang palagi niyang pangarap ay makita akong maging malakas tulad niya. Matatag na sumagot si Allen. Ipinapangako ko sa iyo na matutupad ang iyong pangarap. Sa sandaling iyon, pumasok si Ellie habang may dalang tray ng mga kandelero. Ngunit nadapa siya at muntik nang mabitawan ito. Mabilis na kumilos si Allen. Sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang mahika upang saluhin ang tray habang nasa ere pa ito at marahang inilapag sa mesa. Nakangiti niyang sinabi, dahil nandito na rin ang mga kandelero, gamitin na natin sila sa ating pagsasanay. Sabihin mo nga, alam mo ba ang mga elemento ng mahika? Mabilis na sumagot si Tina. Ang mga elemento ay apoy, tubig, hangin, lupa, kidlat, liwanag, at kadiliman. Ang mga bihasang mage ay kayang pagsamahin ng dalawa o kahit tatlong kakayahan. Sumagot si Allen, tama. Ang pamilya ninyo ay kilala lalo na sa pagsasama ng yelo at hangin. Ngayon, gusto kong subukan mong gamitin ang mga iyon at pati na rin ang iba pang mga elemento. Ngunit sa ngayon, tumabi ka muna at manood dahil magsisimula ako kay Ellie upang malaman ang kanyang mga kakayahan. Inutusan niya si Ellie na sindihan ng isang kandila gamit ang kanyang mahika. Tumayo si Ellie at buong konsentrasyong sinubukan ito. Sa unang pagtatangka pa lamang, agad na nagsindi ang kandila. Pinuri siya ni Allen. Magaling. Ngayon, gamitin mo ang hangin para patayin ito. Sinubukan ni Ellie ang kanyang makakaya, ngunit hindi niya napatay ang maliit na apoy. Sinabi ni Allen sa kanya, sige lang yan. Tumabi ka muna. Ngayon ikaw naman, Tina. Gusto kong sindihan mo ang buong kandelero. Lumapit si Tina at sinubukang gamitin ang kanyang mahika, ngunit walang nangyari. Sinabi ni Allen, panoorin ninyo ako.
Sa halip na sindihan lamang ang apoy, minanipula niya ang mismong pinagmulan ng mahika at ang mga kandila ay naglabas ng 8 elemento sa isang kamanghamanghang eksena. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy niya ang susunod na aralin tungkol sa mga nilalang gaya ng lobo, dragon, agila, at tigre. Ipinaliwanag niya na ang lakas ng mga ito ay nakadepende sa kapangyarihan ng mage na tumatawag. Bumalik sila sa kandelero para sa pagsasanay. Muling sumubok si Ellie ngunit nabigo at natakot. Sinabi ni Allen sa kanya, huwag kang matakot. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Nag-ipon ng lakas ng loob si Ellie at sa isang sandali ay nagawa niyang palabasin ng tubig mula sa kandila sa halip na apoy. Nagtagumpay siya sa pagsubok dahil ang isang tunay na mage ay kayang baguhin ang likas na katangian ng mahika. Pagkatapos nito, si Tina naman ang sumubok ngunit muli siyang nabigo. Hindi na siya pinilit pa ni Allen at sinabi, sige, dito na muna tayo ngayon. Magpapatuloy tayo bukas. Umalis siya at nagtungo sa silid-aklatan ng sinaunang mga aklat sa loob ng palasyo, isang lugar na bihirang puntahan dahil sa luma at makalumang mga libro. Naghahanap siya ng kaalaman upang makatulong sa pag-unlad ng kakayahan ng dalawang dalaga. Habang nagbabasa, napansin niya ang isang kakaibang aklat na may mahalagang impormasyon na hindi pa niya nakita noon. Bago pa siya makapagpatuloy sa pagbabasa, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pinatay niya agad ang lampara at nagtago. Pumasok si Tina kasama si Shelly, ang headmaid. Habang naghahanap, sinabi ni Tina, napakahusay magpaliwanag ng bagong girong ito. Pakiramdam ko siya lang ang makakatulong sa akin para magising ang aking mahika at hindi niya ako iiwan tulad ng mga nauna. Pagkatapos ay umalis si Tina upang matulog at naiwan si Shelly sa silid. Bigla niyang sinabi, maaari ka nang lumabas, Allen. Umalis na si Tina. Lumabas si Allen at humarap sa kanya. Sinabi ni Shelly, may hihilingin ako sa'yo. Huwag mong iiwan si Tina. Mabait siyang bata at may malalaking pangarap, ngunit hindi siya nabigyan ng tamang pagkakataon ng mga naunang guro. Manatili ka sa kanyang tabi hanggang sa huli. Sumagot si Allen, gagawin ko yon. Pero may hihilingin din ako. Alam kong si Ellie ay apo mo at ni Graham at kayo ang nagpalaki sa kanya matapos mamatay ang kanyang mga magulang, ngunit masyado kayong mahigpit sa kanya. Nakakasira ito ng kanyang kumpiyansa. Bigyan ninyo siya ng tiwala at makikita ninyo ang pagbabago sa kanya. Pumayag si Shelly. Kinabukasan, maagang gumising si Allen upang tulungan si Ellie sa kanyang mga gawain. Pagkatapos ay magkasama silang nagtungo kay Tina. Ngunit si Tina ay nagseselos. Unti-unti na siyang nagkakaroon ng damdamin para kay Allen at ganoon din si Ellie sa kanya. Pinatigil ni Allen ang kanilang pagtatalo at muli silang humarap sa kandelero. Sa pagkakataong iyon, parehong nabigo ang dalawang dalaga na gumamit ng mahika. Ipinakita ni Allen ang kanyang kakayahan at lumikha ng dalawang munting kuting mula sa wala upang ipaliwanag ang paggawa ng mga huwad na anyo ng hayop bilang panimulang pagsasanay. Sinabi ni Allen sa kanila, bukas ay ipagpapatuloy natin ang aralin. Ang pag-aaral ng maraming kakayahan sa iisang araw ay maaaring magpahina sa antas ninyo imbes na mapabuti ito. Habang palabas siya, may isang katulong na nagbigay sa kanya ng liham mula sa kanyang minamahal na si Lydia. Ikinwento nito ang kanyang mga karanasan sa akademya at kung gaano niya namimiss si Allen. Napangiti si Allen habang binabasa ang liham. Kinabukasan, bumalik sila sa pagsubok gamit ang kandelero. Gaya ng dati, nagtagumpay si Ellie habang si Tina ay muling nabigo. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin ni Allen na may mahihinang bakas na ng mahika na lumalabas mula sa kanyang kamay. Kinagabihan, muling nagtungo si Allen sa archive at binuksan ang misteryosong aklat. Namangha siya sa laman nito at lalo siyang nalito nang makita ang kakaibang simbolo sa gitna ng isa sa mga pahina. Sinabi niya sa sarili, isa itong misteryo, ngunit kukunin ko ang lahat ng kaalamang makakatulong sa pag-unlad ng kapangyarihan ng dalawang batang ito. Kinabukasan, kinausap ni Allen si Ellie at tinanong, Ellie, may nagbago ba sa buhay mo kamakailan? Sumagot si Ellie, oo. Kinausap na ako ng aking lolo at lola at ipinakita nila ang kanilang pagmamahal sa akin. Alam ko naman na mahal nila ako noon pero ngayon lang nila ito malinaw na naipakita. At sinabi pa nila na ikaw ang dahilan ng pagbabagong ito. Sumagot si Allen, tama yon. Hiniling ko sa iyong lola na ipakita sa iyo ang kanyang damdamin para sa iyo. Hanggat nakakulong ka sa bigat ng isip at panloob na suliranin, hindi lalabas ang iyong nakatagong mahika. Kaya mag-focus ka sa mga susunod na araw dahil mayroon kang pambihirang talento. Dinala niya si Ellie sa kandelero at ipinakita nito ang kahangahangang kontrol sa mahika na ikinamangha ng lahat. Pinanood ito ni Tina ng may bigat sa dibdib, hindi dahil sa galit kundi dahil sa kawalan ng kakayahan. Sinubukan siyang hikayatin ni Ellie, ngunit muling sumubok si Tina at nabigo. Sinabi ni Allen, ayos lang yan. Ang pasensya ang susi sa pagkatuto.
Iba naman ang susubukan nating uri ng mahika sa susunod. Pagkatapos noon, kinausap ni Allen ang Duke tungkol sa kalagayan ni Tina. Sabi ng Duke, nauunawaan ko ang determinasyon ng aking anak na pumasok sa akademya, ngunit sa kanyang kasalukuyang antas. Madudurog lamang siya roon at hindi tatagal kahit isang araw. Bibigyan kita ng ilang araw pa. Kung mababago mo ang kanyang kalagayan, mabuti. Kung hindi, hindi na siya kailanman makakapasok sa akademya. Nabigla si Allen sa kalagayan ni Tina. Pagbalik niya, nakita niya itong patuloy na nagsasanay ng mag-isa habang puno ng pagkalungkot. Habang pinagmamasdan niya ito, naisip niya, ano ang hadlang at hindi lumalabas ang kanyang mahika sa kabila ng kanyang determinasyon. Kinabukasan ng umaga, nadatnan ni Allen si Tina na natutulog sa training yard dahil sa matinding pagod. Ginayeseng niya ito at sinabi, ang aklat na hawak ko ay naglalaman ng napakahalagang impormasyon at ito ang ginagamit ko sa pagsasanay sa iyo nitong mga nakaraang araw. Biglang nagalit si Tina at umiiyak na sumigaw, tama na sa mga libro. Pagod na ako sa mga kabiguan na ito. Sigurado ako na isa akong bigo at hinding-hindi ako matututo ng mahika. Maging ang kaibigan ko ay mas malayo na ang narating kaysa sa akin. Bakit ako lang ang walang kakayahan? Habang sumisigaw siya sa matinding emosyon, biglang lumabas mula sa kanyang katawan ang isang marahas na bagyong yelo na muntik ng sumire sa buong paligid. Natigilan si Allen dahil ang pinakadelikadong mahika ay yaong lumalabas ng walang kontrol dahil maaari nitong saktan ang gumagamit mismo nito. Sumigaw si Allen, Tina, makinig ka. Huwag kang matakot. Susubukan kong makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng mental telepathy upang makabuo ng koneksyon sa pagitan ng aking mahika at sa iyo. Kapag nagtagumpay ito, mapipigil ko ang bagyo at mailigtas kita. Ginamit ni Allen ang kanyang mahika upang bumuo ng mental na koneksyon at nang magtagumpay ito, isang kaisipan lamang ang narating niya mula kay Tina, ako ay isang bigo at hinding-hindi ako magkakaroon ng kakayahang gumamit ng mahika. Pinilit ni Allen sa buong lakas na hilahin si Tina palabas ng kawalan ng pag-asa. Ramdam ni Tina ang kanyang suporta, kaya naglaban siya ng buong lakas at sinubukang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Biglang lumitaw mula sa loob niya ang isang Mar-Eagle na puting dragon. Natigilan si Allen nang mapagtanto na ang presensya ng dragon ang humaharang sa daloy ng kapangyarihan ni Tina. Humupa ang bagyo at bumalik ang katahimikan. Labis na natuwa si Tina dahil nailigtas siya ni Allen at sa wakas ay nakontrol na niya ang kanyang mahika. Si Allen naman ay nakatingin sa lumilipad na puting dragon. Nagsalita ang dragon, sa wakas, natagpuan mo na ang susi sa puso ng dalagang ito at ikaw ang magpapalaya sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos nito, naglaho ang dragon. Tinanong ni Allen si Tina, narinig mo ba ang sinabi nito? Sumagot si Tina na hindi niya ito narinig na lalo pang nagpaigting sa pagtataka ni Allen dahil siya lamang ang nakarinig ng tinig. Biglang bumagsak si Allen dahil sa sobrang pagkaubos ng enerhiya. Nang magising siya, nakita niya si Tina sa kanyang tabi. Sinabi niya, una, binabati kita sa paggising ng iyong mahika. Pangalawa, may itatago akong sikreto sa iyo na hindi mo dapat sabihin kan-inuman. Gumawa ako ng koneksyon sa pagitan natin at iyon ang tumulong sa iyo at nagbigay sa iyo ng dagdag na kapangyarihan. Hindi ko pa ito naibigay kan-inuman maliban sa kapatid kong si Karen at sa minamahal kong si Lydia na parehong nasa akademyang gusto mong pasukan. Ngunit mag-ingat ka, ang kapangyarihang ito ay hindi dapat gamitin ng walang pag-iingat. Gamitin mo lamang ito kapag kinakailangan. Kinagabihan, muling bumalik si Allen sa pagbabasa ng misteryosong aklat at patuloy na pinag-aralan ang mga nakatagong kaalaman nito. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang pagsasanay sa kandelero. Nagtagumpay si Tina sa paggamit ng kanyang mahika, ngunit dahil kulang pa ang kanyang kontrol, nabasag niya ang kisame ng silid-aklatan gamit ang lakas ng yelo. Tinitigan ni Allen ang pinsala at naalala ang puting dragon. Sinabi niya kay Tina, may taglay kang mapanganib na kapangyarihan, ngunit kailangan itong kontrolin. Niyakap siya ni Tina habang umiiyak sa tuwa sa kanyang tagumpay. Kalaunan, nagpadala si Allen ng mensahe kay Mr. Walter upang ipaalam ang tagumpay ng misyon. Habang binabasa ni Walter ang mensahe, pumasok ang kanyang estudyanteng si Hill, isang malapit na kaibigan ni Allen, at natuwa ito sa balita ng tagumpay. Samantala, muling tinitigan ni Allen ang kakaibang simbolo sa aklat at pinag-isipan ang pinagmulan nito. Habang pinanumpaan niyang aalamin ang buong katotohanan. Kinabukasan, dahil sa malaking pag-unlad ng dalawang dalaga, nagpasya si Allen na simulan ang mas seryosong pagsasanay. Unang hinarap si Ellie na inilaban kay Shelly, ang headmaid, na sunod-sunod na nagpakawala ng mga ataking mahika. Naiwasan at napigilan ni Ellie ang mga ito at matagumpay na nakapasa sa pagsubok. Para naman kay Tina, sumabak siya sa sarili niyang pagsasanay sa kontrol ng kapangyarihan. Pagkatapos ng matinding pagsasanay,
Kinausap ni Allen si Graham tungkol sa aklat at sa misteryosong simbolo, ngunit tumanggi itong magsalita. Hindi sumuko si Allen at pinagdugtong-dugtong niya sa kanyang isipan ang tatlong bagay, ang dragon na lumitaw kay Tina, ang tinig na narinig niya, at ang simbolo sa aklat. Dito niya natukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng may-ari ng aklat. Pumunta si Allen sa ama ni Tina upang ipaalam ang pag-unlad ng kanyang anak, ngunit nanatili itong matigas at tumangging payagan si Tina na pumasok sa akademya dahil sa takot sa kanyang kaligtasan. Hiniling nito kay Allen na umalis dahil tapos na ang kanyang gawain. Ngunit ibinunyag ni Allen na nakakita siya ng aklat sa archive ng palasyo na naglalaman ng bihirang kaalaman sa mahika, at batay sa kanyang pagsusuri, natukoy niyang ang aklat ay pagmamay-ari ni Rosa, ang yumaong asawa ng duke. Natigilan ng duke at hindi makapaniwala. Kinumpirma ni Allen na ang yumaong asawa nito ay nagnanais na makapasok si Tina sa akademya at maging mahusay sa mahika, at ipinakita niya ang personal na selyo nito bilang patunay. Ikinwento rin niya ang tungkol sa puting dragon na nagtataglay ng espiritu ng ina ni Tina at nagbabantay sa kanya hanggang sa magising ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito, pumayag na ang duke na payagan si Tina na makapasok sa akademya. Ibinigay ni Allen ang balita sa dalawang dalaga, ngunit may kasunod itong kondisyon. Nagpasya si Howard na kailangan nilang harapin ang isang makapangyarihang mage na siya mismo ang magdadala, at kung matatalo nila ito ay papayagan silang makapasok sa akademya. Pinakalma sila ni Allen at sinabi na ipagpapatuloy ang pagsasanay upang maging handa sa laban. Agad nagsimula ang matinding pagsasanay. Hinarap ng dalawang dalaga si Allen sa labanan at sabay na inatake ito gamit ang pinagsamang kapangyarihan. Naiwasan at naipagtanggol ni Allen ang kanilang atake. Sinabi niya, ilabas ninyo ang buong lakas ninyo. Ang susunod ninyong kalaban ay hindi magiging madali. Kailangan ninyong kumilos bilang isa at huwag bigyan ng pagkakataon na mahulaan ang inyong susunod na galaw. Pagkatapos nito, pinahinga niya sila at tinapos ang araw. Kinabukasan, nagtipon sila sa training field at opisyal na sinimula ni Allen ang pagsasanay. Unang kumilo si Ellie at umatake mula sa malayo gamit ang wind magic, ngunit na-block ito ni Allen. Sumunod si Tina na gumamit ng ice magic. Na-block ni Allen ang unang atake, ngunit sunod-sunod na yelo ang pinakawalan ni Tina mula sa iba't ibang direksyon. Iniwasan ito ni Allen ng may bilis at kontrol. Biglang umatake si Ellie mula sa itaas, ngunit nakaiwas si Allen sa huling sandali. Pagkatapos nito, sinimulan ni Ellie na palibutan siya gamit ang kanyang mahika mula sa lahat ng direksyon. Gumawa si Allen ng magic circle sa ilalim ng kanyang mga paa at tumayo sa gitna nito. Pinagdepensahan niya ang mga atake ni Ellie hanggang sa sumali si Tina sa laban at sabay nilang nataman si Allen. Sinabi niya, sige, tapos na ang pagsasanay. Maganda ang naging performance ninyo. Kailangan na nating tumigil para maipreserba ang lakas ninyo para sa bukas na pagsubok. Magpahinga kayo at maghanda. Kinagabihan, habang nagbabasa si Allen ng aklat ni Rosa sa library, pumasok si Tina na halatang balisa. Sinabi niya na hindi siya makatulog dahil sa takot na mabaigo sa laban kinabukasan at mapigil ang makapasok sa akademya. Pinakalma siya ni Allen at sinabi, huwag mong hayaang pumasok ang takot sa puso mo. Malaki na ang inangat ng antas mo at malakas ang tsansa mong manalo. Ikinwento ni Tina na noong bata pa siya, binabasa sa kanya ng kanyang ina ang mga kwento tungkol sa mga alamat ng mahika at ipinapakita ang larawan ng Ice Dragon. Ibinigay ni Allen sa kanya ang aklat at sinabi, ang aklat na ito na ginamit ko sa pagsasanay sa iyo ay pagmamay-ari ng iyong ina. Mukhang iniwan niya ito para sa iyo. Tandaan mo palagi na may pag-asa sa iyo ang iyong ina. Napaiyak si Tina at nangakong mananalo siya. Kinabukasan, habang inihahatid ni Allen ang dalawang dalaga papunta sa labanan, hinarang sila ng headmaid at ibinigay kay Tina ang isang staff na pagmamay-ari ng kanyang ina. Nagbigay ito kay Tina ng matinding determinasyon. Nagsimula ang laban laban sa hindi kilalang mage. Unang umatake si Ellie gamit ang wind magic upang itulak ang kalaban, pagkatapos ay sumugod siya, ngunit na-block ang kanyang atake at siya ay naihagis palayo. Habang nasa ere, ginamit ni Ellie ang kanyang mahika upang ipitin ang kalaban. Kasabay nito, ginawang yelo ni Tina ang paa nito upang pigilan siya at subukang atali ng tuluyan. Nakawala ang kalaban at lumipad pataas. Sinubukan niyang umatake kay Tina, ngunit nailigtas siya ni Ellie, at sinubukang akitin ng kalaban sa isang patibong, ngunit naiwasan ito. Nagtagumpay ang dalawang dalaga na palibutan siya mula harap at likod at sabay na umatake, ngunit na-block ito at nagpakawala ang kalaban ng isang malakas na pagsabog ng mahika na nagpakita ng tunay niyang kapangyarihan. Gumamit ang hindi kilalang mage ng ice magic at dito natigilan si Allen. Una, dahil sa sobrang lakas ng yelo na umabot din sa kanya. Pangalawa, dahil napagtanto niyang si King Howard mismo ang kalaban na sadyang sinubukan ng kanyang anak upang subukin ang kanyang kakayahan.
Habang lumalakas ang yelo, naguluhan sina Ellie at Tina, ngunit sumigaw si Allen, huwag kayong sasuko. Kaya ninyong pantayan ang laban na ito. Naghanda si Howard ng malakas na ice attack, ngunit sabay na kumilos ang dalawa at pinagsama ang kanilang mahika upang pasabugin ang yelong atake bago ito tumama. Hindi umatras si Howard at lalo pang pinatindi ang kanyang kapangyarihan at ipinatawag ang Snow Wolf, isang magical beast na nagpakita ng napakalakas na presyon. Para sa mga batang gaya nila, tila imposibleng manalo sa ganitong kapangyarihan. Ngunit nag-focus ang dalawa at sabay na umatake sa perpektong koordinasyon. Gayunpaman, nanatiling nakatayo ang Snow Wolf at nagpatuloy sa pag-atake. Sumigaw si Allen, kaya ninyo yan. Naniniwala ako sa inyo. Sa kritikal na sandali, sabay na hinawakan ng dalawa ang staff. Nang pinakawalan ni Howard ang Snow Wolf, biglang sumabog ang enerhiya mula sa staff at may isa pang wolf na mahika ang lumitaw upang salubungin ito at nagkaroon ng matinding sagupaan. Hindi tumigil si Tina. Kinuha niya ang hair ribbon na iniwan ng kanyang ina at itinali ito sa staff. Dahil dito, nagkaroon ng napakalakas na pagsabog ng kapangyarihan at tuluyang nawasak ang Snow Wolf ni Howard. Lahat ay natigilan sa lakas ng ipinakita nila. Matapos ideklara ang tagumpay, nagtungo sila sa istasyon upang sumakay ng tren papunta sa akademya. Si Howard mismo ang naghatid sa kanila at sinabi kay Tina, ayaw kitang payagang pumasok sa akademya dahil sa takot ko sa iyong kaligtasan, ngunit ngayon kampante na ako at tiwala sa kakayahan mong harapin ang anumang pagsubok. Magtagumpay ka, anak ko. Umalis ang tren at makalipas ang ilang oras ay nakarating sila sa kanilang destinasyon. Pagpasok pa lamang ni Allen sa akademya, sinalubong siya ng fire magic attack ngunit na-deflect niya ito dahil alam niyang si Lydia ang umatake. Galit si Lydia dahil hindi na siya nakatanggap ng sulat mula kay Allen sa mga nakaraang araw. Nagpaliwanag si Allen at ikinwento ang lahat ng nangyari, ngunit hindi niya sinabi ang tungkol sa magic link nila ni Tina. Sinabi pa niya, may isa pa akong dapat sabihin sa iyo. Naalala niya ang huling pag-uusap niya sa ama ni Tina sa harap ng dalawang dalaga. Sinabi ng hari, alam ko ang tunay na dahilan ng iyong pagbagsak sa pagsusulit. Nakaharap mo si Prince Gerard at muntik mo na siyang malampasan. Peke niyang sinabi na hindi mo siya binati bago ang pagsusulit at walang nang ahas na kumontra sa prinsipe. Dahil dito, bumagsak ka. Nakaramdam ng pait si Allen sa alaalang iyon at ibinunyag niya ang isang lihim na hindi pa niya nasasabi kahit kanino. Ako ay isang ulila. Ang nagpalaki sa akin ay dalawang babae mula sa Wolf Clan, isang angkang bihasa sa mahika at gumagamit ng kapangyarihan ng mga lobo. At si Lydia ay kabilang din sa angkang ito. Sinabi ng hari, hindi ka na ulila mula ngayon. Kabilang ka na sa aming pamilya. Nagpasalamat si Allen ng taos puso. Nalaman ng lahat na tapos na ang misyon ni Allen at oras na para sa kanyang pag-alis. Ngunit dumating ang propesor na nagbigay sa kanya ng posisyon at inalok siyang ipagpatuloy ang trabaho sa ilalim ni Howard sa pagtuturo kina Tina at Ellie. Hindi tinanggihan ni Allen ang kahilingan ng kanyang mentor kaya tinanggap niya ang alok. Sinabi niya kay Lydia, iyon lang ang nangyari bago ako dumating, kaya dito muna ako mananatili. Magpapahinga na ako ngayon. Kinabukasan, sinuot ni Tina at Ellie ang uniforme ng akademya at naghanda para sa kanilang unang klase. Pinakalma sila ni Allen at sinabi na palagi siyang mananatili sa kanilang tabi. Pagkatapos, umalis na sila para pumasok sa kanilang mga klase. Kagad pagkatapos nilang umalis, dumating si Karen, ang kapatid ni Allen, kasama si Lady Lisa, ang ina ni Lydia na itinuturing si Allen na parang sariling anak. Sumama si Allen sa kanila papunta sa Student Assembly Square para sa seremonya ng pagtanggap ng mga bagong estudyante, kung saan may mga talumpati mula sa mga senior students. Unang nagsalita si Karen. Ipinakilala niya ang sarili bilang Vice President ng Student Council at ipinahayag ang kanyang pagmamalaki bilang miyembro ng Wolf Clan. May ilang estudyanteng hindi komportable dahil sa galit nila sa nasabing angkan. Ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang talumpati at ipinakilala ang pinakamalakas na mage ng kanilang clan na sinalubong ng malakas na palakpakan. Pagkatapos, tinawag niya si Tina upang magsalita. Sa una ay kabado si Tina, ngunit kalaunan ay naglakas loob siyang magsalita tungkol sa mga pagsubok na pinagdaanan niya bago marating ang kanyang kasalukuyang antas. Ipinahayag niya ang kumpiyansa sa kanyang patuloy na pag-unlad at nagpasalamat sa kanyang guro na tumulong sa kanya. Pagkatapos nito, ang nakatatandang kapatid ni Tina at presidente ng Student Council ang umakyat sa entablado at nagbigay ng talumpating pampalakas loob. Hinikayat niya ang mga estudyante na magtakda ng malinaw na layunin sa pag-aaral at sa buhay. At binigyang diin na tanging ang karapat-dapat lamang ang mananatili sa akademya. Natapos ang araw sa masigabong palakpakan ng lahat. Kinabukasan, nakaharap ni Lydia ang mga gwardya ni Prince Gerard, ang prinsipe na dati nang naging dahilan ng pagbagsak ni Allen sa pagsusulit.
Kilala ang prinsipe sa kanyang pagtingin kay Lydia kahit na matindi ang pagkasuklam nito sa kanya. Dumating si Allen sa eksena kasabay ng sultan na agad nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Lydia na inaabala siya ng anak nito. Sinubukan ng prinsipe na magpaliwanag at baliktaran ang sitwasyon, ngunit mariing hamarang si Allen at sinabi sa sultan, patawad, ngunit hindi maayos ang pagpapalaki sa inyong anak. Hindi aatake si Lydia kung walang dahilan. Hinihiling ko na ilayo ninyo siya sa kanya. Hindi siya mananahimik at hindi rin ako kung lalapitan pa siya nito. Galit na galit si Gerard at sinimulang insultuhan si Allen at ang Wolf Clan sa harap ng lahat, nagbitaw ng masasamang paratang laban sa kanila. Sumagot si Allen ng matatag. Hindi ko palalampasin ang anumang paglapastangan sa aking pamilya. Mag-ingat ka sa pananalita mo at huwag mo na silang babastusin muli. Pumasok ang sultan at tinapos ang pagtatalo. Pinarusahan niya ang kanyang anak at mahigpit na ipinagbawal itong lumapit kay Lydia. Nagkimkim ng matinding galit si Gerard at nangakong maghihiganti kina Allen at Lydia. Habang inihahatid ni Allen si Lydia, pinigilan siya nito at sinabi, paulit-ulit kong sinasabi sa iyo, kahit anak ako ng sultan at ikaw ay karaniwang tao, hindi hadlang iyon sa aming kasal. Mahal kita at hindi ako mabubuhay kung wala ka. Handa akong sumama sa iyo at pakasalan ka kahit saan. Natigilan si Allen sa tindi ng kanyang damdamin. Bago pa siya makasagot, dumating sina Tina, Ellie, at ang kanilang bagong kaibigang si Lynn sakay ng karwahe papunta sa akademya. Agad na sumiklab ang selos sa pagitan ni Tina, Ellie, at Lynn para kay Lydia, at ganoon din si Lydia sa kanila dahil kay Allen. Pagbalik ni Allen sa akademya, nakipag-usap siya kay Karen. Dumating si Stella at nang makita siya ay napansin din ang kanyang kakaibang presensya. Ibinigay ni Karen kay Allen ang isang liham mula sa direktor ng akademya. Nakasaad dito na alam nito ang nangyari sa pagitan niya at ni Gerard, at bagamat naka-house arrest ang prinsipe sa palasyo, nananatili itong mapanganib. Pinaalalahanan din ng direktor na mas hinigpitan ng seguridad sa akademya at mag-ingat sina Allen at Lydia. Nag-alala si Allen sa nilalaman ng liham ngunit hindi niya ito sinabi sa kanyang kapatid. Maya-maya, ibinigay ni Stella ang schedule ng klase ni Allen at nagkaroon sila ng maikling pag-uusap. Napansin niya na kahawig ng palamuti sa buhok ni Stella ang kay Tina. Ipinaliwanag ni Stella na pareho silang pinalaki sa iisang mga pagpapahalaga at malapit ang kanilang ugnayan kahit magkahiwalay sa pag-aaral, at marami silang minanang katangian mula sa kanilang ina. Napagtanto ni Allen na si Stella ay may kakayahang hindi pahuhuli sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya, ipagpapatuloy natin ang pag-uusap na ito mamaya. Oras na para sa leksyon. Pumasok ang mga estudyante sa bulwagan at nagsimula si Allen sa pagtuturo. Pinahintulutan niya si Lynn na magpakita ng kanyang mahika sa harap ng klase upang ipaliwanag na bawat mage ay may natatanging kakayahan at ang pagtuon sa sariling lakas ang susi sa pag-unlad ng kapangyarihan. Pagkatapos, pinasubukan niya si Tina, ngunit dahil sa tensyon ay muntik na niyang mawala ng kontrol sa kanyang mahika. Agad siyang pinakalma at pinigilan ni Allen ang paglabas ng kanyang enerhiya. Nagpatuloy si Allen sa kanyang paliwanag tungkol sa tamang pagsasama ng fire at water elements. At binigyang diin na ang tunay na bihasang mage ay yaong marunong sa elemental fusion. Hinikayat niya ang mga ito na patuloy na magsanay sa kakayahang ito at sa paglikha ng magical beasts. Pagkatapos ng leksyon, umuwi si Allen kasama sina Ellie, Tina, at Lynn, at nagdagdag pa siya ng karagdagang pagsasanay upang mas mapalakas ang kanilang kakayahan. Kinabukasan, nagpa siya si Allen na dalhin sila sa hot springs bilang pahinga, at sumama rin ang kaibigan niyang si Hill. Pagdating nila sa hotel na pagmamayari ng ama ni Lydia, sinabi ng staff na pansamantalang sarado ang hot springs dahil sa isang problema at kailangan muna nilang maghintay sa kanilang mga silid. Nadismaya ang lahat at sa panahong iyon ay dumating si Felicia, kaibigan ni Lydia. Habang nababagot ang mga babae, pumunta sina Allen at Hill sa front desk upang alamin ang problema at nag-alok na tumulong. Doon nila nalaman na hindi ito simpleng aberya, ang enchanted stone na nagpapainit ng tubig ay misteryosong nawawala. Napagtanto nila na hindi ito basta nawala kundi ninakaw. Kaya kailangan itong hanapin at ibalik. Naalala ni Hill ang isang ibong mahilig sa init at hindi nabubuhay nang wala ito, kaya inakala niya na ito ang kumuha ng bato. Iminungkahi niya na hanapin ito sa mga kuweba malapit sa hotel at agad silang umalis. Pinahintulutan ni Allen na manatili sa hotel ang mga babae at si Lydia lamang ang isinama niya. Habang naglalakad, halatang may selos si Lydia dahil sa akala niyang may nabuo ng magical bond si Allen sa ibang babae. Sinubukan itong iwasan ni Allen, ngunit sinabi ni Lydia na malalaman niya rin ang totoo. Hindi pa sila natatapos mag-usap nang marating nila ang kuweba, at nagulat sila nang sundan sila ni Tina, Ellie, at Lynn dahil gusto rin nilang sumali. Hindi tumutol si Allen at sabay-sabay silang pumasok sa loob.
Sa loob, natagpuan nila ang Enchanted Stone at nakita ang isang malaking ibon na inilagay ito sa tabi ng mga inakay nito upang panatilihing mainit ang mga ito. Dahil ang lamig ay maaaring ikamete ng mga ito. Binigyan ni Allen ang mga babae ng dalawang gawain. Una, kunin ang bato nang hindi natatakot ang mga inakay at nang hindi sila napapahamak sa pamamagitan ng paghahanap ng alternatibong pinagmumulan ng init. At pangalawa, tapusin ito bago bumalik ang inang ibon. Nakaisip ng solusyon ng mga babae. Gumamit sila ng ordinaryong bato at pinalitan ng anyo nito gamit ang fire magic upang maging kahalintulad ng enchanted stone at inilagay ito sa tabi ng mga inakay. Nang bumalik ang inang ibon, nagalit ito at umatake, ngunit sinalubong ito ni Lydia gamit ang espada at hinarang ang atakeng nagmula sa bibig nito. Pumasok si Allen at gumamit ng kanyang mahika kasama ang magic ng pusa ng professor upang patahanan ang ibon at ipaliwanag na wala silang intensyong saktan ang mga inakay nito. Kumalma ang ibon, at nagpasya si Allen na iwan ang tunay na energy stone sa mga inakay dahil mas kailangan nila ito. Nangako siya na papalitan ito ng professor. Ipinaliwanag niya na kaya na niyang gawin ito mula pa sa simula. Ngunit ginawa niya itong pagsubok para sa mga babae at matagumpay nila itong nalampasan. Pagbalik nila sa hotel, nagkaroon sila ng maayos na pahinga, ngunit kinagabihan ay may hindi inaasahang nangyari. Nakuha ni Prince Gerard ang isang kahon na naglalaman ng isang legendary royal dagger na nagbibigay ng napakalaking kapangyarihan sa sinumang may sapat na talino upang gamitin ito ng tama. Hindi nag-aksaya ng oras si Gerard at agad na hinarap sina Tina at ang kanyang mga kasama, dala ang galit kay Allen at Lydia, at inaakusahan si Lynn na siyang dahilan ng pagtanggi ni Lydia sa kanya. Nag-aalab ang galit ni Tina, Ellie, at Lynn, at handa silang lumaban. Pumunta sila sa battlefield. Doon, nagulat ang dalawang gwardya ni Gerard sa kanyang pagpatay sa kanila gamit ang royal dagger matapos niyang ipakita ang intensyong lumaban sa mga babae. Natigilan ng mga babae sa kalupitan nito at sa katotohanang ninakaw niya ang pinakamakapangyarihang royal weapon. Bago pa siya makaatake, kinulong siya ni Tina sa yelo gamit ang ice magic, ngunit agad niya itong binasag, senyales ng mas malalang labanan. Dumating si Allen at pinagsabihan si Gerard. Hanggang kailan ka magpapatuloy sa pagyayabang ng lakas mo laban sa mga babae? Lumaban ka sa kapantay mo. Sinubukan siyang pigilan ng mga babae, ngunit habang lumilingon si Allen sa kanila, tinangkang saksakin siya ni Gerard ng pataksil. Naiwasan ito ni Allen at gumanti ng sunod-sunod na atake gamit ang iba't ibang elemento hanggang sa maikulong si Gerard sa ilalim ng earth magic. Nakawala si Gerard gamit ang kapangyarihan ng dagger at muling umatake. Kinulong ni Tina ang kanyang kamay sa yelo. Ngunit binasag niya ito agad. Hindi natinag ang mga babae at sabay-sabay silang umatake na nag-ulo ang galaw ng kalaban. Ginamit ni Allen ang pagkakataon upang hampasin siya ng lightning magic at pahinain habang ang mga babae ay nagpatuloy sa sunod-sunod na atake ng ice, wind, at fire. Tumayo si Gerard na puno ng galit kahit sugatan at nagpakawala ng walang pinipiling atake na sinalubong ng ice barriers. Nang sumugod siya kay Allen, biglang sumulpot si Lydia at sinipa siya ng malakas dahilan upang tumalsik siya. Habang patuloy na tinatamaan, nagsimulang magbago si Gerard sa isang demonic form, ngunit hindi natinag sina Allen at Lydia at sabay nilang hinarap ang kalaban. Habang sunod-sunod na inaatake ni Lydia si Gerard gamit ang kanyang espada, walang tigil namang binomba ni Allen ng mahika ang prinsipe hanggang sa pinakawala ni Lydia ang isang malakas na pag-ataking may apoy na tuluyang nagpawala ng kontrol kay Gerard. Sa sandaling iyon, dumating ang direktor ng akademya at sinabi niyang kailangang sirain ang Royal Dagger at patayin si Gerard bago pa siya tuluyang maging isang demonyo. Hindi pa man siya natatapos magsalita ay muling nagkamalay si Gerard, naglabas ng napakalaking kapangyarihan, at naging walang epekto na sa kanya ang fire magic. Nang tangkain niyang sugurin si Lydia, ikinulong siya ng direktor sa loob ng isang magical barrier. Humingi si Lydia ng tulong kay Tina, habang hinawakan ni Allen ang staff at pinagsama ang kanyang kapangyarihan kina Lydia at Tina. Naghanda silang ilabas ang pinakamalakas nilang pag-atake. Hiniling nila sa direktor na alisin ang barrier, at sa pinagsama nilang kapangyarihan ay lumitaw ang Ice Wolf na agad sumalakay kay Gerard ng may napakalakas na puwersa. Sinubukan ng prinsipe na gamitin ang kanyang demonic eye, ngunit agad siyang pinigilan ng Ice Wolf sa pamamagitan ng pagyayelo sa kanyang mga galaw. Sumugod si Lydia gamit ang kanyang espada habang ipinatawag ni Tina ang Ice Bird at pinagsama ang kapangyarihan nito sa espada ni Lydia. Dahil dito, naipakawala nila ang mapagpasyang pag-atake na tuluyang naghati sa Royal Dagger. Pagkabasag ng dagger, bumagsak sina Allen, Lydia, at Tina dahil tuluyan nang naubos ang kanilang magical energy. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay si Allen at nakita niyang nasa tabi niya si Lydia.
Nagpasalamat siya rito sa pagliligtas sa kanya, ngunit galit si Lydia matapos niyang malaman ang tungkol sa ugnayan ni Allen at Tina at sa magical bond na nabuo sa pagitan nila. Dumating ang ina ni Lydia upang pasalamatan si Allen sa kanyang katapangan, ngunit malungkot niyang sinabi, hindi ako karapat-dapat maging guro. Kung hindi ko hinamon si Gerard, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Sumagot siya, mahal ka ng mga estudyante rito at hindi nila tatanggapin ang pag-alis mo. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Magpahinga ka muna. Kinagabihan, namasyal si Allen sa hardin at nakita niya si Tina na tahimik na nakaupo at halatang malungkot. Tinanong niya kung ano ang problema at napaiyak si Tina. Sinabi nito, pakiramdam ko hindi ako karapat-dapat na lumaban sa tabi mo. Mas nararapat si Lydia. Nakita ko kung gaano siya kalakas. Mahinahong sumagot si Allen, malakas si Lydia dahil matagal na siyang nagsanay. Balang araw, maaabot mo rin ang antas niya. Nangako si Tina sa alaala ng kanyang ina na gagawin niya ang lahat upang lalo pang lumakas. At natuwa si Allen sa matibay nitong determinasyon. Kinabukasan, lumapit si Karen kay Allen upang sabihin ang kalagayan ni Ellie. Ipinaliwanag niyang nakararanas ito ng matinding pagkapagod sa isip matapos ang huling labanan. Nadidismaya si Ellie dahil nalampasan na siya ni Tina kahit kamakailan pa lamang itong nagsimulang magsanay. Nangako si Allen na kakausapin si Ellie at hiniling kay Karen na ipaalam agad sa kanya kung may anumang pagbabago. Pagkatapos siya. Gayunpaman, nananatili pa rin ang pait sa kanyang puso tuwing nakikita niyang mas malaki ang potensyal sa mahika ng kanyang kapatid na si Tina. Kung saan nagtipon ang iba pang mga estudyante. Pagkatapos ng kanilang pagtitipon, umalis si Stella kasama si Karen. Napansin ni Karen ang kanyang kalungkutan at inalok siyang samahan siya sa kanyang silid, ngunit tumanggi si Stella at piniling mapag-isa. Pagpasok niya sa kanyang silid, tuluyan siyang nilamon ng kanyang mga pag-aalinlangan. Sa kanyang isipan ay nakita niya ang mas batang bersyon ng kanyang sarili na nagsasabing, mahina ka at hindi ka katulad ng iba. Patunay niya nang nangyari sa laban kay Gerard. Ikaw ay umatras, habang si Tina ay walang takot na lumaban. Habang buhay kang mahuhuli sa kanya, siyang lumayo sa lahat at ikinulong ang sarili sa kanyang silid. Samantala, naglalakad sina Allen at ang kaibigan niyang si Hill habang pinag-uusapan ng mga paraan upang mapaganda pa ang kanyang pagtuturo. Binalaan siya ni Hill, magaganda ang mga plano mo, pero mag-ingat ka. May mga taong galit sa Wolf Clan at binabantayan ng bawat kilos mo. Sumagot si Allen, ipinagkakatiwala ko ang lahat sa may likha, kaibigan. Habang naglalakad, nakita niya si Oban. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkita si Allen kay Tina at tinanong siya, may napansin ka bang kakaiba sa ate mo nitong mga nakaraang araw? Nagulat si Tina at sinabing wala. Nagpatuloy si Allen, isantabi muna natin ang tungkol sa kapatid mo. May narinig ka bang tinig mula sa White Dragon na lumitaw sa iyo noon o noong laban kay Gerard? Umiling si Tina at sinabing wala siyang narinig. Ipinaliwanag ni Allen na ang tinig na iyon ay mula sa Cardi Bird na tanging mga taong may napakalakas na kapangyarihang mahika lamang ang nakaririnig. Nangako rin siya kay Tina na mananatili siya sa kanyang tabi hanggang sa tuluyan itong mailabas ang buong nakatagong kapangyarihan nito. Patlin at sinabi niyang kailangan nilang matutunan ang sining ng Magical Link, ang teknik na ginamit niya kasama nina Lydia at Tina noong nakaraang labanan. Pagdating ni Lydia, ipinakita ni Allen sa harap ng mga babae kung paano gumagana ang Magical Link sa pagitan nilang dalawa upang magsilbi itong praktikal na halimbawa. Matapos ang leksyon, pinauwi na niya ang lahat upang magpahinga. Samantala, patuloy na pinipilit ni Stella ang sarili sa matinding pagsasanay. Ngunit hindi pa rin niya naabot ang antas na gusto niya. Bumalik siya sa kanyang silid at inalala ang mga alaala ng kanyang ina upang palakasin ang kanyang loob. Nangako siya sa sarili na mas pagbubutihin pa niya ang kanyang pagsasanay. Kinabukasan, nagtungo ang mga babae sa training maliban kay Felicia na halatang mabigat ang iniisip. Nang tanungin nila siya, ipinaliwanag niyang dahil sa sobrang pagtutok niya sa pag-aaral, napabayaan niya ang negosyo ng kanilang pamilya. Nahuli siya sa pagpirma ng mahahalagang kontrata sa isang malaking kumpanya, kaya umatras ang kumpanyang iyon sa kasunduan. Ipinaalam ni Karen ang sitwasyon sa kanyang kapatid na si Allen, kasabay ng pagdating ng mga babae na dala ang mga ulat ng kumpanya. Matapos suriin ang mga dokumento, sinabi ni Allen, malinaw na hamina ang kalagayan ng kumpanya nitong mga nakaraang panahon. Pero huwag kayong mag-alala. Susubukan kong ayusin ang problemang ito. Inanyayahan siya ng mga babae na kumain kasama nila at pumayag siya, ngunit muli niyang napansin na wala na namang si Stella. Sinabi nilang abala lamang ito, ngunit nanatiling nag-aalala si Allen. Kalaunan, nakipagkita si Allen kina Felicia at sa ama nito. Sinabi niya, bilang guro ng akademya, hindi ako maaaring tumulong dahil ipinagbabawal ito ng mga patakaran. Ngunit bilang isang pribadong tao, tutulungan ko kayo.
Gamit ang kanyang mga koneksyon, na ipagkasundo ni Allen ang isang bagong kontrata sa isang malaking kumpanya at inihanda ang lahat ng kinakailangang legal na dokumento. Labis ang tuwa ni na Felicia at ng kanyang ama nang malaman nilang ang kasunduang ito ang magpapalawak sa kanilang negosyo at magbubukas ng panibagong oportunidad para sa kanila. Pagbalik ni Felicia sa dormitoryo ng mga babae, hindi maalis sa isip niya si Allen. Unti-unti na rin siyang nahulog ang loob dito. Kinabukasan, nakipagkita si Allen kay Queen Lisa, ang ina ni Lydia. Sinabi nito na nagpasya siyang suportahan ang proyekto ni Felicia at ang negosyo ng kanilang pamilya. Pagdating ni Felicia, hindi niya maitago ang kanyang kasiyahan at taos-puso siyang nagpasalamat kay Allen sa pagtulong sa kanya. Pagkatapos nito, ibinalita niya ang magandang balita kina Stella at Karen. Habang masaya ang lahat, lalo namang nalungkot si Stella. Pakiramdam niya ay lahat ng nasa paligid niya ay nagtatagumpay sa kani-kanilang larangan, samantalang siya lamang ang hindi umuusad. May lihim pala siyang balak. Kinaumagahan, nagising si Karen at nadiskubreng wala na si Stella sa akademya. Umalis si Stella at nagtungo sa isang lumang bahay na pag-aari ng kanilang pamilya. Hindi nagtagal ay natagpuan siya ni Allen. Sa tulong ng headmaid ng pamilya Howard na siyang gumabay sa kanya. Tinanong ni Allen kung bakit siya umalis. Ibinuhos ni Stella ang lahat ng nasa kanyang puso. Matagal ko nang sinusubukang ilabas ang buong kapangyarihan ko pero wala pa ring nangyayari. Ang pinakamasakit, lahat ng kaibigan ko, pati ang nakababata kong kapatid, ay nalampasan na ako at nagtagumpay sa kani-kanilang buhay. Samantalang ako, nananatiling walang silbi at isang kabiguan. Mahinahon siyang pinayuhan ni Allen. Ikinwento niya ang sarili niyang karanasan at ang relasyon niya kay Lydia. Sinabi niyang minsan ay nag-alinlangan din siyang pakasalan si Lydia dahil pakiramdam niya ay napakalayo na ng narating nito habang siya ay tila nananatili pa rin sa dati. Ipinaliwanag niya na ang pagkabigo sa isang pagsubok ay hindi nangangahulugang katapusan na ng lahat. Minsan, ito pa ang nagbubukas ng daan sa mas malaking tagumpay. Sinabi niya, ang pinakamahalagang hakbang para magtagumpay ay ang pagtigil sa paghahambing ng sarili sa iba. Huwag kang mag-alala. Mananatili ako sa tabi mo hanggang matuklasan mo ang tunay mong kapangyarihan. Pero sa ngayon, sumama ka muna sa akin para makapagpahinga ang isip mo. Sumama si Stella kay Allen at naglibot silang dalawa. Dahil dito, unti-unting gamaan ang kanyang pakiramdam at nawala ang matinding lungkot na bumabalot sa kanya. Pagsapit ng gabi, dinala siya ni Allen sa isang mataas na lugar. Bigla niya itong binuhat at lumipad sila hanggang makarating sa tuktok ng isang matayog na gusali. Sinabi ni Allen, buksan mo ang iyong mga mata. May naaalala ka ba sa lugar na ito? Agad niyang nakilala ang lugar. Ito mismo ang lugar na madalas ikwento ng kanyang ina sa kanya bago siya matulog. Nagpatuloy si Allen, nabasa ko ang lahat ng aklat ng iyong ina. Alam kong naniniwala siya sa kakayahan mo at gusto niyang makita kang magtagumpay. Tuparin mo ang pangarap na iniwan niya para sa iyo. Napuno ng panibagong determinasyon si Stella at nangakong magsasanay ng buong puso. Kinabukasan, hinarap niya ang kanyang kapatid at ang mga kaibigan nito at hinamon silang tatlo sa isang laban. Natawa ang mga babae sa kanyang hamon, ngunit nagulat ang lahat nang sabihin ni Allen na kakampi siya ni Stella sa laban. Lalong uminit ang hamon, at napagkasundoan nilang idaos ang labanan makalipas ang 2 linggo. Agad na nagsimula ang pagsasanay ni na Allen at Stella. Inutusan ni Allen si Stella na salakayin siya upang masukat ang kanyang kasalukuyang kakayahan. Gumamit si Stella ng Ice Magic, ngunit mabilis na naiwasan ni Allen ang bawat pag-atake. Muli siyang umatake ng mas mahusay kaysa kanina, ngunit pinasabog ni Allen ang lahat ng ice projectiles bago pa man siya tamaan ng mga ito. Hindi sumuko si Alan. Gumawa si Stella ng napakalaking aipo-aipo ng yelo at umatake mula sa loob nito, ngunit sinalubong iyon ni Alan ng mas malakas na mahika at agad siyang pinabagsak. Sinabi niya bilang isang bihasang guro, tama na ang training para sa araw na ito. Huwag mong ubusin ang lahat ng lakas mo sa isang sesyon. Umuwi ka muna, magpahinga, at pag-isipan ng mga pagkakamali mo para hindi mo na maulit sa susunod na laban. Umuwi si Stella habang iniisip ang susunod niyang hakbang, at doon nagtapos ang araw. Kinabukasan, mas pinaigting nila ang pagsasanay at kapansin-pansing bumuti ang kakayahan ni Stella. Samantala, ipinagpatuloy ni Alan ang pag-aaral sa aklat ni Queen Rosa upang mas maintindihan ang tunay na katangian ng mahika ni Stella. Dahil dito, nakagawa siya ng training na akma sa nakatagong kapangyarihan nito at makakatulong para mas mabilis itong magising. Isang araw, isinama ni Alan si Stella sa isang restaurant at ipinakita sa kanya ang mga larawan ni Tina, Ellie, at Lynn. Sinabi niya, kailangan mong maintindihan ang mga kalakasan at kahinaan ng bawat kalaban. Kapag alam mo yon, mas madali mo silang matatalo. Hindi kita iiwan hanggat hindi mo naabot ang antas na gusto mo.
Kaya ipagpatuloy natin ang training. Habang kumpiyansang-kumpiyansa naman sina Tina, Ellie, at Lynn na sila ang mananalo, hindi nila napansin na araw-araw ay patuloy na lumalakas si Stella. Habang inoobserbahan ni Alan ang paggamit ni Stella ng Ice Magic, napansin niyang unti-unti na itong nagkakaroon ng parehong katangian ng yelo ni Tina. Doon niya nakumpirmang pareho nilang namana mula sa kanilang ina ang maalamat na kapangyarihang iyon at posibleng malampasan pa ni Stella ang lahat. Dumating ang araw ng pinakahihintay na laban. Lumabas si Alan suot ang puting kasuotan ng isang white mage habang naghanda naman ang mga babae para sa laban. Unang umatake si Ellie gamit ang wind magic, sinundan agad ni Tina gamit ang ice magic, ngunit matatag na hinarang ni Alan ang kanilang mga pag-atake. Sumali rin si Karen sa labanan. Ngunit agad siyang hinarang ni Alan at ginamit pa ang ice shield upang pigilan ang hangin ni Ellie. Samantala, sunod-sunod ang ice magic ni Stella, ngunit nasa salag iyon ni Ellie gamit ang wind magic. Hindi umatras si Stella at hinarap niya mismo ang kapatid niyang si Tina sa isang matinding labanan ng ice magic kung saan walang nakakalamang sa kanilang dalawa. Biglang sumigaw si Karen, humanda na kayo sa pagkatalo. Kasabay nito ay pinakawalan niya ang lightning magic. Agad namang pinrotektahan ni Alan si Stella habang patuloy na umaatake sina Ellie at Tina. Gumawa si Stella ng makapal na ice barrier bilang depensa. Napakatindi ng naging labanan. Walang sino man ang nagtitipid ng lakas, ngunit parehong itinago ni na Alan at Stella ang kanilang pinakamalakas na alas para sa tamang sandali. Nang makita nila ang pagkakataon, pinakawalan ni Stella ang napakalakas na ice attack. Sinubukan itong baligtarin ni Ellie gamit ang wind magic, ngunit itinulak siya ni Alan palayo upang mabigyan ng pagkakataon si Stella. Mahinang sinabi ni Alan, mag-ingat ka. Inihahanda na ni Tina ang pinakamalakas niyang atake. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan niya. At tama nga, ipinatawag ni Tina ang napakalaking ice wolf sa isang kahangahangang pagpapakita ng kanyang lakas. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Alan ang kamay ni Stella at pinag-isa nila ang kanilang mahika. Dalawang icebird ang biglang lumitaw at sa isang iglap ay winasak ang ice wolf ni Tina. Tumingin si Alan kay Stella at sinabi, naabot mo na ang antas ng kapangyarihang matagal mong pinapangarap. Ngayon, sarili mo na ang aasahan mo. Tinipon ni Stella ang kapangyarihan ng dalawang icebird sa kanyang espada at inihanda ang huli niyang pag-atake. Bilang tugon, pinagsama ni Tina, Ellie, at Lynn ang kanilang lakas upang suportahan si Karen gamit ang lightning magic at siya ang naging pangunahing umaatake. Nagbanggaan sina Stella at Karen sa isang napakalakas na sagupaan. Sa huli, tuluyan ng pinakawalan ni Stella ang kanyang nakatagong kapangyarihan at natalo si Karen, dahilan upang siya ang magwagi sa laban. Sa halip na malungkot ang mga natalo, natuwa sila sa tagumpay ni Stella at sa napakalaking pag-unlad nito. Napuno ng luha ng kagalakan ng mga nakasaksi. Habang palis na si Alan matapos ang laban, nilapitan siya ni Queen Lisa at inabutan siya ng panyo upang panasa ng mga luha sa kanyang mga mata. Taos-puso siyang nagpasalamat sa lahat ng ginawa ni Alan para sa mga babae at sinabi, napakabihira ng isang girong katulad mo. Hindi ka namin maaaring mawala, kaya maghanda ka na ring magturo sa mas marami pang estudyante. Maya-maya, lumapit si Lydia at nakangiting bumati sa kanya. Hindi pa ba panahon para magpakasal na tayo? Ngumiti si Alan at sumagot. Oo naman. Pero hintayin muna nating makapagtapos ang mga babae. Pagkatapos nito, nagsama-sama silang lahat upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay at nagtapos ang araw na puno ng tagumpay, determinasyon, at pagmamahalan. Kinabukasan, ipinatawag ni Alan si Stella at isinama siya sa kanyang silid. Pagkaupo nila, inilabas ni Alan ang isang liham na ipinadala ng ama ni Stella. Nakasulat dito, minamahal kong anak, lubos akong ipinagmamalaki sa lahat ng narating mo sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap. Sana ay wala kang sama ng loob sa akin. Hindi ko tinutulan ang pagpasok mo sa academy dahil minamaliit kita, kundi dahil natatakot lamang akong may mangyaring masama sa'yo. Ngayon, napatunayan mo ng kaya mong harapin ang anumang pagsubok. Hinihintay na kitang makauwi dahil labis kitang nami-miss. Pagkabasa ni Stella sa liham, hindi niya napigilan ang pagluha sa sobrang saya. Taos-puso niyang pinasalamatan si Alan sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Habang papalubog ang araw, dumating ang propesor at sinabi kay Alan na nagpadala si Duke Howard ng panibagong kontrata upang ipagpatuloy niya ang kanyang pagtuturo sa kanilang pamilya. Sa huli, natupad ng bawat isa ang kanilang mga pangarap at nalampasan nila ang mga pagsubok na humadlang sa kanilang landas. Samantala, natagpuan naman ni Alan ang props yung tunay niyang minahal. Pero dito na nga ba talaga nagtatapos ang kwento? Hindi pa. Patuloy pa rin kinikimkim ni Gerard ang matinding galit kay Alan at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang makapaghiganti. At dito nagtatapos ang unang season ng kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kay Mr. Anicap.
Hanggang sa susunod.